ang DZXL 558 Tatak RMN. Good morning, Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksang hatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558 sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom B, Mr. Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Good morning! Wake up! Good morning! Wake up! Good morning! Happy birthday! Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! It's a new day! It's a new day! Morning! Morning, Joy. Magandang morning, kasamang body na imbag nga agsapa. Isa hong good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Salamat last Sunday. Ang dami na kami sa'yo, Pards. Naman! Pero buti na lang sabi nila may pag-asa pa sila dahil ang kasama mo raw ay si Father. Ayun. Ganda umaga po sa masukin ng palatuntunan. As always, Sunday today. Malimlim ang paligid. Masa-masa ang kapaligiran. Ingat lang sa biyahe. Slippery. When wet. Sarap matulog pa, Joy. Ayan. Lamig ang panahon. Talagang eto na talaga ang senyales. Nang? Christmas. Sa 100 plus na lang ba days for Christmas? Wala nang bilangan. Ang mahalaga daw ay yung Christmas bonus. Tulad po ng dati buhat sa lungsod. Hindi pala, probinsya pala kami. Lungsod ako ng Pasig sa Metro Manila. Pero sa probinsya, from the province of Occidental Mindoro, home of the Tamaraw, po si Buddy Omeras. Good morning, Metro Manila. At syempre mula naman mo dyan sa Cagayan dyan ho, Uncle Cave, Joy Garcia. Good morning! Itado po namin kayo makasama sa ating date every Sunday morning. 2 oras po ere. Merry Christmas! Advance sa lahat. Advance Merry Christmas. Ay pong landline sa studio mga sumusunod. Pwede kayong kumonek sa amin anytime. 882-2374 882-2371 882-2376 at 882-2378. Tatlong cellphone numbers ang gamit po ng himpilan. DCXL 558 kHz. Una sa Sun ay 0923-911-8899. Good morning! Pag sa Globe naman, 0927-863-7771. At Smart 0921-431-1044. Good morning! Beautiful Sunday! Sundan nyo ho kami sa Twitter. May sumusunod ba sa atin, Jen? May nagpapalaw naman. Meron. Hindi kasi ako nagpapahuli. When you At good morning _uppercase MM. At syempre, good morning sa ating mga viewers sa theater sa namang oras o dyan sa ating www.rmnnews.com/tv. Pwede nyo kaming mapanood po dyan, makita at mapakinggan. At syempre, kapag hindi ho ninyo kami napakinggan sa oras na aming programa, pwede pa rin nyo kaming mapanood. I-type lamang sa YouTube Joy Garcia. Mahirapan sila niyan. Mahirapan ba silang hanapin? Sige, good morning Metro Manila. Pero bakit ganon? Hindi pa tayo nakaplakda dito sa streaming. Talagang delayed, Boss Ruel. Delayed talaga ito. Sige, panawagan na lang kay kasamang Greg. Sina Boss Chris pa yun nandyan humasama. 8:50 na umaga. Good morning! Merry Christmas! Buddy Omeras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila!
Facebook. Kala nyo ha, may Facebook din kami. Good.DSexcel Facebook.com. Like nyo ho kami pag may time ha. Ayan, yan Ano na ba? ho. Ilan na lahat? Parang hindi na dadagdagan, no? 634. Ayan. Kasi last Sunday, 633. Nadagdag na naman ng isa. May isa. Okay. Pag may time ha, like nyo kami. Pwede rin Yoras at Pwede. Garcia. Good morning. Suki mo sa saan ba yan? Ayan, sa Gmail, pwede mo rin nyo kami i-add din. Ayan, sa Good Morning Metro Manila at gmail.com. Maliliit lang ko ng letra. Maliit lang talaga. Maliit lang. Ano, mayroon pa ba kayong tanong sa amin? Wala na. Ayos na. May detalye na kami ha. 15 anyos. Good morning! Si Joy. Ako ho'y 15 anyos din. Mga panahong ilang taon na lumipas. Tuloy na po tayo sa Good News ngayong morning, Sunday, September 15, 2013. Sana may nangyari sa sweldo nyo ha. Good morning! Ubus na. Yoras at Kasi, Advance. Roy Garcia. Good morning, Metro Manila. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Sama unahin po natin ang good news ngayong morning ng Sunday. Unahin natin mga magandang balita nangyayari sa buong Metro Manila. Unahin po natin ang may kaugnayan sa pampalakasan, sports. 10 medalyang ginto na iuwi ng mga atletang Pinoy sa tatapos lamang na Thailand Open Athletic Championships 2013. Ginanap po yan sa Thammasat University Stadium sa Bangkok, Thailand. Congratulations ha. 54 na atleta mula sa Philippine Amateur Track and Field Association na bakbakan ho doon ay pagtunggali sa 4 na araw na kompetisyon noong September 3 hanggang 6. Nilahukan niya ng iba't ibang bansa tulad ng Chinese Taipei, Malaysia, South Korea, Sri Lanka, Thailand. Kung saan meron pong kabuuan 26 na medalya ang Pilipinas. Kasama dyan yung 10 pilak at 6 na tanso. Parang ito yung kukuhanin din namin dito sa GCC BOA Basketball Tournament ha. Abangan nyo, may live guest tayo tungkol dyan ha. Ang mga atleta ho nakasungkit ng gintong medalya mga kasama. Bahagi po ng delegasyong ipadadala naman sa Myanmar para sa 27 Southeast Asian Games sa December 11 hanggang 22. Umakot rin ang parangal ang Dragon Fireworks ng Pilipinas na kumakatawan sa 8 Pyronal Fireworks World Championship sa Berlin. Nasungkit po nila yung People's Choice Award. Saka yung winner of the day at sila rin po yung naging overall champion na nakapag-uwi na halagang 3,000 euros. 70 kumpanya ng paputok mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang sumali, pero 6 lamang po napiling finalist para sa 2 araw na fireworks display na dinaluhan na may sa 65,000 na mga manonood. Napili ng Pilipinas para sabayan ng fireworks display ang kantang Piliin Mo ang Pilipinas. Ayan, alam nyo ba yan? Saka yung Tanging Yaman at ang mga musika daw ni David Garrett. Good morning! Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. samantala, dako naman tayo dyan sa lungsod ng Marikina dahil muling bubuksan ng lungsod ng Marikina ang 2013 Sapatos Festival na may temang I Feel Good. Anong tema? I Feel Good talaga. I feel good talaga. Ito ho, sa darating na ika-16 ho ng Setyembre, ito magsisimula sa Lunes, ayan, September 16. Ito nga hong nabanggit nga hanggang December 30 na festival. Itatamo ko dito iba't ibang aktibidad bago ang Festival Week sa ika-11 hanggang ika-15 ng Nobyembre. Pangungunahan ho ni Mayor Del de Guzman ang seremonya ng pagpapasinaya kung saan inaanyayahan niya ang lahat na makibahagi at sumuporta ho sa lokal na industriya ng sapatos. Ang Mega Shoe Sale ay magbubukas din sa Lucky Chinatown Mall sa September 28 hanggang 29 ho yan, SM City Marikina October 19 to 20 at Santa Lucia East Mall October 26 to 27. Magsisimula naman ho ang Metro-wide shoe caravan sa ika-30 po ng Setyembre hanggang ika-8 ko ng Nobyembre. Yan, puro numbers. Dito ho ay makabibili ho na Marikina made shoes na 30%. Ayan, mas mababa ang presyo kumpara po sa komersya na pamilyan.
ano ba ang size mo? Size 5. Sapatos. Size 5. Agad-agad. Ang bilis talaga, no? Basta mga ganyan. mamaya. Mabilis ako niyan. O-order na tayo mamaya sa Marikina, ha? Mga kasama ngayong pong morning ng Sunday, mapalad tayo dahil isa pong kasama natin sa Guadalupe Commercial Complex. Ang una ho nating live guest sapagkat meron pong mahalaga kaming event, every year, kung hindi ako nagkakamali, ginagawa naman natin ito. Ito po kasi yung paraan din para kahit paano, alam nyo, sa hirap ng trabaho, araw-araw, di ba, Joy? Hirap ng biyahe, hirap ng... Sobrang stress. Oo, dapat merong kaunting recess, kumbaga. At ito ho yung pagiging involved sa sports. Ayun. DZXL Sunday Issue. Huwag na natin patagalin, pabatiin po natin sa studio live ngayong morning ang bagong kahahalal lang. Kaluluk-luk-luk-luk lang. Grabe namang tongue twister ito. Na presidente po mga kasama ng Guadalupe Commercial Complex Vendors Organizers Association. Ito ho yung GCC VOA. Ang ating pong butihing kaibigan, si Ginoong Saldi Roque, ang presidente ngayon ng GCC VOA. Sama Saldi, magandang umaga po sa inyo at pakibaba lang yung gripo dyan sa harap natin. Ayan. Magandang umaga po sa inyo at lalo-lalo na sa tagapagpakilala ng DCXL na walang iba kundi si Mr. Buddy Oberas. Thank you, sir. At ang yung kanilang mga staff ng DCXL. Yung pong kaharap ninyo na sexy ay si Joy Garcia. Good morning. Good morning po at kinaralangan ko po kayo makilala. Opo. At ako po ay nagpapasalamat. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon makapagsalita po dito sa inyong programa. Anytime. Oo. Kasama Saldi, tawag dito ang GCC VOA, Vendors Organizers Association. Konting background, matagal na po ba ito? Opo. Ito po kung hindi po ako nagkakamali ay mahigit na pong 30 taon na po namin itinatag po ito. 30 years. Tatlong dekada na. Yeah. Oo. At ito po ay nagsimula lang po sa organizers hanggang sa naging associations na po kami at sa kabutihang palad tayo po ang nahirang na maging leader po ng GCC VOA. Ilang termino meron kapag ka-presidente ng GCC VOA? Ito po ay tuwing ay kadalawa ng taon nagpapalit po ng presidente. Ayun, opo. Sino ang sinundan mo kasamang Saldi? Ang sinundan ko po, kung di po ako nagkakamali, ay yung aking kumparing June. Yeah. Ayan, Boss June, good morning po sa inyo at mapalad tayo at nasa studio din si Boss Saldi ngayong morning. Okay, so ito, kasi last week, lagi nating panuhin naman ang mga vendors din from Bieba, Philippines. Pamilyar ka din yan, Boss Saldi, no? Ay talagang malapit tayo talaga sa mga magsasaka at magugulay kasama Joy. Yung mga negosyante. Mga negosyante, oo. Ano pang kalagahan ng association na yan? Alam niyo po, napakahalaga na merong associations po sa isang katulad nito na pribadong palengke natin dito sa GCC at tayo naman po napayagan ng ating mabait at may ginitoong puso na walang iba kundi si Mr. De La Merced at yung kanilang mga taga-admin na pinamumunuan po ni Mr. Elmer Esmas. Tayo po napayagan na magkaroon ng ganitong samahan para na rin po makatulong tayo hindi lang sa tenants kundi po para na rin po sa management para sa ikaayos ng lahat. Ayun ang mahalaga sa lahat dyan. Kaayusan. Gano'ng karami ho yung sa grupo ho? Vendors. Association ho? Mahigit po kaming 500 po dito sa wet. Lahat po yan ay nagtitinda dito sa wet section. Mga section binubuo ng mga taga chicken section, meat section, vegetable section, meat section at dry goods section. So buong palengke lang to kasama Saldi? Opo. Hindi po kasama yung mga nagtitinda ng cellphone sa ground floor, iba yun? Hindi po. Hindi vendors na, iba yun? Iba po ang ano po doon. Kategorya. Opo. Alright. Mahalaga lang po na maunawaan din natin to sa mananginig sa atin dahil alam niyo naman pag sinabing pamamalengke, wala nang iba mga kasama. Dito na mura sa Guadalupe. At every Sunday tayo kapag may programa Joy talagang sa baba, punong-puno ang parking. Dahil ang dami
daming pumupunta, Dami bibili dyan. may dalang bayong-bayong at talagang kung ano-ano. Kompleto kasi dito. Yun Kompleto. ang kagandahan talaga. Okay, tunguhin na natin mga kasama ang aming pong main menu ngayong umaga. Alam nyo, napag-usapan na ho namin the past how many days dahil ngayong araw ito, Sunday, ang opening ng GCC VOA Sports Festival Basketball Tournament. Kita mo naman yan, Boss Aldi, ano ho ang ating kahandaan so far? So, ngayon po nakahanda na po ang mga organizers na bumubuo nitong GCC BOA Sports Fest. At ako po ay nagpapasalamat dito sa aking mga officers na walang pakundangan nilang ginagawa yung kanilang tungkulin. Umulat umaraw Umulan at umaraw po. Tama po yan. Oo. At sobra pong sakripisyo ang aming pong ginagawa. At ako po ay natutuwa at meron tayong butihing chairman ng sports na si Mr. Benji Agustin. Maganda umaga po, Sir Agustin. Yeah, at ako po ay natutuwa at buong tapang din niya po itong inaharap. Kahit na may sakit o may kung ano man karamdaman meron siya ay talagang hindi niya po ito pinababayaan. Doon po ako hangang-hanga sa mga officers ng GCC BOA. Ayan, talagang Active lahat. Active, sports, mga athletic. Opo. Pangalawang taon na pala ito, Saldi, ng Sports Festival. Opo. Okay, so mukhang sa tingin ninyo, mukhang tutuloy-tuloy ito bawat taon. Palagay ko po, maganda naman po yung naumpisahan. Oo. At ating naman po mga atleta ay maayos at wala pong away, wala pong gulo. Naumpisahan po namin ng maayos at natatapos din po ng maayos. Okay. Ayun. Ilang kupunan, ilang team ang kasali ngayong taong ito, Saldi? Meron po kaming 14 na 14. buo. At kami po nagpapasalamat dahil sa pagtitiwala nitong mga team owners, itong mga managers, ay ang laki po ng kanilang pagsasampalataya na naiayos at naisasagawa namin. Sa lahat ng talaga, nakikipag-participate. Opo. Yun ang kagandahan yan. Dumami ba, Saldi, compared last year yung kupunan? Yung last year po ay meron tayong 16. Nabawasan po tayo ng 2 ngayon sapagkat yung kanila pong ibang teams ay hindi na po available ang kanilang oras. Kanya nabawasan po tayo ng 2. Ayan, at isa po ang DCXL sa nagpapasalamat dahil kasali rin ang team natin. At si Boss Chris at saka si August ay talagang handang-handa na. Handa-handa ka na rin partner. Ay, oo naman. Yung parang... Hindi na ako nakatulog kagabi. Yung get-up pa lang natin. Baka matagal na rin ka nagpa-practice. Ay, ayos lang naman. Nagpa-practice sa isip na kahit malit na bola, pwede na yan. Boss Aldi, pwede ba with all, kahit sabihin natin na may commercial value, pakibanggit mo naman basically at sino-sino yung mga team na kasali. Opo. Unang-una po itong DCXL yung programa. Opo. Kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay nakipag-cooperate at itong AMA Computer kasali rin. na siya rin po ang amin naging sponsors dahil sila po ang may gawa ng aming mga tarpaulin. Okay. At buong puso po ako nagpapasalamat sa kanila. Sana wag po sila magsawa ng pagsuporta sa amin. Oo. At ang iba po mga kasali pa itong mga ating nasa FC Homes, yung ating taga Royal, mga appliances, mga appliances, para sa kabatiran nyo. Yan, itong Bemison, ito pong RRU, yung ating mga security dito sa GCC, Naku, ay kasali rin po sila. Galing. At yung nasa baba po, ay ito po yung aming mga sinasabing nasa wet section. Ito po yung mga taga-chicken. Alright. Ito po yung mga taga-vegetable section, meat section, at higit sa lahat yung aming dry section. Yeah. Mga batak na batak itong mga ito. marami tayong kalaban Saldi, yan. wala ba sumali sa mga food chain tenants natin? Sa kantin ho, mabulo sila. Pagkakaalam ko parang umabot yata ho. Meron So meron din. Ayan. So dito ho, basketball ho lang ho talaga ito. Basketball With na ba? volleyball. May kasama po itong volleyball para sa kababaihan. Ayan. Yan yung kagandahan niyan. So, ready ka na?
Ang problema ko dito, sasali tayo kapag no choice na. Ganun ba? Pero kung may Sige. choice pa, wag na. Lumulusot ang bola eh. Pero yung get up mo ngayon, hindi pwede pang volleyball, ha? Pag no choice, ayun pwede. nga, Pero sige. pag may choice, Opo. wag mo na. Saan po ang venue ng magiging mga laro ng GCC BOA Sports Festival? Okay, ang setup po nito ay dito po gaganapin sa may harap po ng Super 8 dito sa may driveway ng GCC complex. At magpaparade po kami ng alas 11 ng umaga. Uy, parada. Ipaparade po natin to mga players na ito. And muses. At kasama ang mga Ready news. ka na si Joy, ha? At palagay ko DCXL na mananalo pag si Joy, Miss Joy ang magiging news. At amin pong ipo-formation nito. Kami po ipapasok sa loob ng palengke. Okay. At kami po ay lalabas, papunta na po sa EDSA. At ito po tutunguhin na natin ang papuntang Ilaya, Barangka, Mandaluyong. Makatawid lang po ng Guadalupe Bridge. Pagkatawid lang po ng tulay. Okay. Doon po magkakaroon ng isang short program. At pagkatapos noon ay magbibigay ng mga inspirational speech yung ating mga panauhing pandangal. At pagkatapos noon ay magsisimula na po ang ating palaro. Ayan. Natutuwa tayo dahil bagamat may pagulan since kagabi pa, Saldi, di ba? Ngayon, mukhang maganda-ganda naman at oo, nagpupumilit ang haring araw, kumbaga. So, ang premyo dito ay 1 milyon? 1 milyong palakpak. Opo, ano po ang, kumbaga, more than any other amounts, kumbaga, ay ang importante din ay yung camaraderie. Tama. Oo. Sabi ko nga, kahapon, anong Friday ay nag-meeting kami kasama yung aming mga team managers and team coaches and representative of each team. May nagtanong nga ang tagbiro, ang sabi magkano ba raw ang premyo makukuha nila sakaling sila mag-champion. Ang sabi ko po ay alam nyo, kaya po natin ginagawa ito ay hindi para doon lang po sa premyo. Tama. Ginagawa naman po natin to para tayo magkakakilala at magkasama-sama. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng panibagong mga kaibigan. Totoo yan. Yun po. Okay naman na yung trophy na kalabasa, di ba? Ay, ayos na yan. At para At least may trophy na kalabasa. makatawa din tayo, di ba, si Boss Chris, manager namin yan, bahala na yan sa atin sa mga inumin. Pagkain. Nasa palengke tayo, Ay, naku gusto ko yan. makatawad-tawad naman tayo ng Discount. 1 kilong galunggong, di ba? At least di ba ikaw yung taga-tigil sa XL? Siyempre. Ma'am, at least kilala na natin ang bawat isa. Kaysa naman, ano ito, nawawala dito? Kaya nga, hindi ka kabilang. So, we belong to one another. So, Boss Saldi, kami po'y labis na natutuwa sapagkat may mga itong, kumbaga, magandang break, magandang recess, magandang pagkataon para mag-bonding tayo. Nasa sa inyo po muli yung huling pagkakataon para sa mensahe and panawagan at pasasalamat. Go ahead, sir. Ulitin ko po, ako po ay nagpapasalamat at nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagsalita din sa programa ng DCXL at in-encourage po namin ang ibang palengke o market owners na sana po ay magkaroon din po sila ng katulad nitong mga activities na ginagawa po namin, katulad po rito sa GCC BOA at yung ating mga kasama diyan sa mga hanap buhay na hindi lahat araw-araw puro trabaho. Pamisa-misan tayo maglibang sa larangan ng ating sports at inaanyahan ko po kayo ngayon pong araw ang aming pong umpisa ng paligsahan at pinasasalamatan ko po yung ating president ng GCC GCC. Yes, sir. At yung ating taga-admin sa walang sawang nilang pagsuporta sa GCC BOA. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Boss Saldi. Thank you rin sa pamilya de la Merced. Alright, mga kasama si Ginoong Saldi Roque, ang bagong talaga at bagong halal po. Mga kasama, bagong napagkakatiwalaan tunay. GCC BOA President, Guadalupe Commercial Complex, Vendors Organizers Association. Bilog ang bola! Good luck! Good luck, ha? Salamat po na marami. Babalik po kami sila ng saglit, mga kasama. At Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila.
punches and get to what's real. Oras naman natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 8:35 na ho ng magandang oras. This is the way of the healthy pig. He puts his right hoof in, he puts his right hoof out. He runs freely on the greens and he rolls in the mud. He's the healthy, hilly piggy, pampered all throughout the day, and that's why he's in good shape. This is the way of the healthy pig at the farms of La Filipina, home of La Filipina luncheon meat, infused with milk and has no trans fat. La Filipina, all good. Ang pusong Pilipino ay pusong panalo. Kasama nyo ang PCSO sa tagumpay ng Pilipino. Pusong Pilipino, pusong panalo. Tangkilikin natin ang Lotto, sweepstakes at small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Si Robin Padilla po para sa DW Revicon Dizon. Si Robin Padilla, tol. Sa 30 taong ko sa showbiz, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay dapat laging kondisyon ng katawan ko. Handa sa anumang hamon ng trabaho ko. Kaya lagi akong nagre-Revicon Forte. May amino acids, vitamins at minerals na nagpapalakas ng mga muscle ko. Kaya hanggang ngayon, kondisyon. May lakas na di umayaw. Revicon Forte. Matinding kukuha. Kondisyon ako dyan. Mahaba ang manero. Kondisyon ako dyan. Basta't may Revicon Forte. Lakas di umayaw. Si Robin Padilla, mga tol. Tandaan, anumang hamon, umaga, gabi o hapon, laging kondisyon. May lakas na di umayaw. Revicon Forte. Amino acids, vitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. 558 DZXL. Mario Veras at Helga Joy Garcia. Good morning! Ang Sunday dahil mas pagagandahin namin ang inyong morning. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Bit-bit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Talakayang magaan, subalit malaman. Tayo mismo na gumagamit ng internet, ng iPad, ng computers. Dapat din alam din natin kung paano natin i-secure yung sarili natin. Mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Yung hacking, ito yung pagpasok ng iyong server o yung website, no? Illegal entry, ika nga. Dati, nagsisimula itong hacking na to for bragging rights lang. Ibig sabihin, parang masasabi lang niya na, uy, ako ang nag-hack niya o napasok ko yung sistema nila, no? Pero ngayon, as it evolved from bragging rights, nagiging parang money-making activity. Good morning, Metro Manila! Kada linggo sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kasama sina Mario Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Thank you kay kasamang Greg. Ang bilis ng response niya kanina at kita mo naman, ha? Kanya ng marami. Oo, Maligaya. hindi daw delay. Oo, i-reload lang. Ay, na-reload na rin ni Greg. Ang bilis. Ayun, good morning! Yan ang ating best IT talaga. Expert. Thank you kasamang Greg and morning sa iyo. Sana okay lang yung polo shirt natin, ha? Ready na talaga. Ha? Ready na. Ang polo shirt? Pwede na mamaya. Okay na, Okay na. Ay, good morning po pala. Pag-greet nga daw ho kay Birthday. Mrs. Alegria Baby Obien. Ngayon? Na nakikinig daw siya ngayon. Nakikinig. Siya ho yung asawa ni Dr. Obien.
Ayan, Ilocano din siya. Uy, naimbag ngagsapa. Good morning. Dr. Obien at kay Princess. Good morning. At speaking of doctor, ay happy listening and good morning. Thank you na marami kay Dr. Gerard Agkawili. Siya ang ating personal na ENT. Thank you, Doc Gerard, as always. At kay Dr. Jim Sanchez, good morning. Good morning. Ayan, Doktor ng Bayan. And birthday today, birthday 15 ng September, birthday ni Christine de Guzman, birthday din ni Mayet Cepeda, ni Lambert Pajardo. Ito ba yung mga nasa Facebook natin kasamang Jen? Nagbe-birthday, karamihan sa Facebook. Okay, mga friends natin. Sino pa kasamang Joy may birthday? Ngayon, andyan sa'yo? Ayan. Ayan, happy birthday din kay Yasmin Jacinto. Ayan kay Greg Santa Ines at Tess Jose, Lambert Fajardo. Ito tapos na, no? Cepeda. Galing mo yan kay Flor Is Ukurin. Tama. Happy birthday. Ano ang handa nila? Wala pa? Ayan. Ano handa ba? Ayan. Ayun nga, belated happy birthday ulit ho kay Papa ko, ha? Anong handa ni Papa? Hindi nawawala. Pansit. Banding. Banding moment. Okay. Ayan. Happy birthday din kay Romnick Aragdon, Raquel Nudo, Christopher Casela, Angelita de Guzman. September 15, 2013, that's today. If it is your birthday, happy birthday. Kung kahapon, belated at bukas, advance. Happy birthday! DZXL! Good morning, Metro Manila! Kayo po ay may mga birthday, anibersaryo, iba pang mahalagang personal na okasyon sa buhay, kumbaga. Huwag po kayong mahiya, itawag sa amin o i-text o parating sa Facebook o sa email. At nang mabati naman ho namin kayo, once a week, meron kayong mapapakinggang pangalan ninyo, ha? Sa radyo, live. Happy birthday! Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL Sunday Issue. Mga kasama, bahagi po ng programa ngayong umaga, pagbibigay natin sa isa sa mga mahalagang paksa na inihatid po sa atin tuwi na ng ating practical coach na si Kristan kasamang Joy. Ayan. Last time, pinag-usapan natin yung I'm your husband's lover. Wow. Ngayon naman ay pag-uusapan natin, may kaugnayan doon sa binabanggit mo na tema ng Sapatos Festival. Yung bang shout minsan or sigaw na yan. Dahil ang ating paksa ngayong morning ay looking good, feeling good. Magkamisan, magtataka ka, may mga lalaki kasamang Joy, di ba? Na parang ang linis-linis. Particular na lalaki ang binabanggit ko sapagkat magkamisan na may misinterpret din sila. Na napakagandang magdala ng damit. Iba naman ay napupunta sa kahiligan, sa bag, sa tsinelas. Pwede. Sa sapatos. Di ho ba? So ito ang isa sa mga pag-uusapan natin. Yung good looks kasi parang minsan importante yan. Oo, mahalaga talaga pero hindi naman siya yung kabuuan din. Ng lahat-lahat na. Ano pa ba yung ibang aspeto tungkol dyan? Ayan. Siyempre mas importante pa rin yung nasa loob. Kahit gaano kaganda ang nasa labas kung hindi naman o kung bulok ang nasa loob, hindi pa rin maganda. Wala rin, pero kung problema ho ninyo, kung hindi po kayo feeling good, kung hindi po kayo magandang tingnan sa panlabas, at laking problema ho ninyo na, problema ho talaga yan. Yun nga, diba? Ano ba yun? Sumusunod? Talaga? Bigla ko naalala. Ngayon, sumusunod ba yun when you look good, does it follow you feel good? Pwede. Ayan. Kasi minsan totoo yun, no? May kilala ko, pag wala siyang pera, kung todo postura siya. Lalo siyang pumuporma. Effective daw. Parang kilala mo rin? Ganyan din ako May ganun daw talaga eh. Good morning po sa inyo ha. Kilala mo ang sarili mo. Natutuwa ako sa inyo dahil pag wala daw talaga siyang pera as in down siya, lalo siyang pumuporma. Meron din yung mandang tao na kung kailan broken-hearted siya, saka siya gumaganda at gumagwapo. Well, good thing. Liberating ang pagkakataon. Marami ng ganun. Oo. At saka kapag ikaw ba ay looking good, ibig bang sabihin talagang kumpiyansa ka na? At kapag kumpiyansa ka, ibig sabihin productive
active ka na. Ayan ho, ilan sa mga aspetong tatalakayin ng ating resident practical coach na miss natin. Look good, feel good. Please welcome Practical Coaching by Chris Tan ngayong morning ng Sunday. Good morning! So good! Practical Living with Coach Chris Tan. Muli makasama, magandang umaga, si Coach Chris Tan. Good morning, buddy. Good morning sa ating mga listeners. Napansin ko kanina yung ating episode ngayon. Ako na yung manguna. Ang title niya, Look Good, Feel Good, Coach Chris. Mukhang parang ikaw ngayon, ha? You look good, feel good. Pareho tayo dyan, kasamang buddy. Salamat po. At sana kayo rin nakikinig sa atin. Ano yung ating masasabi sa episode nito, Coach Chris? Kasi, di ba nga, sa panahon ngayon, palagi tayong busy. Yung tinatawag nating toxic ngarag. Talaga. So, araw-araw. pag ganyan, paano ba natin mapapanatiling kaaya-aya ang ating itsura? Kasi alam mo, importante ang body para ikaw naman ay yung psychological mo, you also feel good. Hindi lang Totoo physical. yun. Pag physically, maganda ang itsura mo, para bang nagiging lalo kang inspired and motivated. Sabi nga nila, mababaw lang to ha, pag bago raw ang may isa kang bagong suot kahit ang damit yan, iba yung pakiramdam. Yes, oo. May konting boost ba na di mo maintindihan. Kaya si kasamang Ray, mukhang always looking good din. Ay, syempre. Kita mo naman ang body niyan. Hindi kami mga halatang malapit parang na maging... si Derek Ramsey lang eh. Golden boy na yan, pero hindi halata, di ba? Ngayon, ba't nabanggit si Imelda Marcos daw? Oo, kasi 'di ba, kilalang-kilala natin ang ating dating First Lady na mapostura, no? Yes. Kung tawagin natin vanity, ano? Definitely, ang siguro kaya natin siya na-mention dahil meron siyang isang documentary na tatandaan ko. Palagi niyang sinasabi, walang kalabisan sa kagandahan, may kalabisan sa kapangitan. Grabe, galing ha? Ngayon, ako sa palagay ko, meron namang punto dito si dating First Lady na Imelda Marcos. At ngay kongresista. Kasi, sa totoo lang, pag maganda ang kapaligiran mo, lahat umaayon na para bang mas maganda diskarte mo, mas maganda ang approach mo sa mga bagay-bagay, ano? Unlike kung magulo, hindi ka aya-aya ang amoy at napakapangit ng iyong kapaligiran, para banding hindi ka makapag-concentrate, ano? Parang ganyan din sa ating tayo sa disposisyon natin bilang sa sarili natin sa ating pangangatawan. Pag tayo'y hindi masyadong confident sa itsura natin, para bang sira ang diskarte natin. And mapunta tayo sa isa pang popular figure, si Oprah. Yes. Meron ako napanood sa show ni Oprah Winfrey, ni Kumaring Oprah, yes, na for you to have a good day daw, the first thing is you have to look good. Kasi susunod na dun na magiging positive ang outlook mo para sa araw na yun. At the same time, mas magiging kang productive. So, physical muna, ha? Look good. Oo. Okay. Tapos, mararamdaman mo na. Oo. Pangatlo, tungkol dyan sa vanity na pinag-uusapan natin kasamang body. Talagang, I think, siguro naman, kahit sinong tao na confident siya sa sarili niya dahil maayos ang kanyang itsura. Kasi imaginein mo, kung hindi ka masyadong nakapag-ayos, ang feeling mo, losyang ka sa ating mga kababaihan, or feeling mo kung ikaw ay lalaki, para bang di ka nakapag-ahit. Tama. Para bang, syempre, paano ka haharap sa, let's say, sa isang taong prominente? Syempre, medyo mai-insecure ka. Maiilang ka eh. Oo, maiilang kulang ka ng confidence. Oo, yes. How to look good ba, Coach Chris? Oo. Unang-una, syempre, kanina napag-usapan natin yung physical, ano? So, alam na natin yun, syempre, mag-ayos tayo. Yeah. Kung may okasyon at ang sinabing formal gathering, wag tayo syempre mag-jeans, ano? Sumunod tayo sa dress code. Yan ang isang paraan para to look good physically. Pero ang looking good, hindi lang physical, kasamang body. Sige nga. Nandyan ang health. Siyempre, kung kain tayo ng makolesterol, kain tayo ng kain ng matatamis, at wala tayong humpay na gabundok ang kanin natin kada hapunan, at unlimited rice. Unlimited rice. Siyempre, ang feeling din natin parang mabigat ang pakiramdam natin. So, to be healthy, kailangan also a healthy diet, and of course, mag-exercise tayo. Yan ang pinakamagaling kasi yan ang nagre-release ng ating happy hormones. Pag idle daw yung body, wala kayo masyadong ginagawa, nagiging weak yung body.
Tama yan. Ayan. Kaya yung ibang nagre-retiro, yung mga kasama nating medyo nag-iisip ng magretiro, Tama. kailangan pa rin po kahit tayo maisipan nating mag-retire na po, kilos-kilos lang dyan pag may time. Talaga. Teka muna, dahil may connection to do sa last time natin pinag-usapan na magkamisan, paano ka naman daw, how will you look good kung ikaw ay break lang sa minamahal mo? Di ba? Oo. Mukhang broken-hearted ka pa raw. Yes, oo. Emotional, di ba? Para bang double black eye kasama ang body, broken-hearted ka na nga, mukha ka pang hindi ka aya-aya, So, yan yung emotional. So, part of looking good, kailangan emotionally stable ka. So, syempre, pag may pinagdadaanan kang problema, para maging emotionally healthy ka rin naman, kailangan mo ng spiritual support. So, dyan pumapasok, pag may pinagdadaanan ka, for you to feel good about yourself, you have to have faith that there is our God Creator who would always help you in your problems. So, amen to that, Coach Chris. And why looking good makes you feel good? Basically, ang unang-unang factor dyan is yung sarili natin, Tayo mismo. Pag tayo mismo masaya sa ating itsura, masaya sa ating kalusugan, masaya sa ating emotional status or ang ating spiritual relationship with God, definitely, unang-una mong nasasatisfy sarili mo. Iba talaga yung feeling. Oo. And pag nasatisfy mo ang sarili mo, dyan na sumusunod yung, syempre, gaganda ang diskarte mo na maaari ka pang makatulong at magiging productive para sa ibang tao. Makakatulong ka talaga sa nila na mas ma-uplift para yung spirit nila. Oo. Okay. Kaya yung artista laging parang looking and feeling good, ha? Yes, kahit na ang daming pinagdadaan ng scandal. Kahit may mga sex scandal na. Oo. Para bang wala pa rin. Okay. Tanong po ng listener natin from Quezon City, paano ko po ma-achieve, Coach Chris, ang looking good kung konti lang ang budget ko? Nakapakagandang problema katanungan. Talaga yan minsan, ha? Pero let's see. Oo. Wala namang problema kahit na limited ang budget natin, Ang looking good, hindi lang yan nasa bagong sapatos, bagong damit. Ang looking good is making sure na presentable ka. Yung magsuklay ka lang, magpulbos ka lang, di naman kailangan kung todo makeup. At yung mga damit mo, yung maayos lang, plansyahin mabuti, siguraduhin na tama ang pagmi-mix and match mo, hindi yung para bang talagang medyo baduy ang dating ng pag-mix and match mo ng clothes mo. Hindi kailangan bago. Okay. Diskarte lang yan. Ayan. So, kahit paulit-ulit ang damit, pero huwag naman araw-araw siguro, may pagitan din. Oo. At Hindi saka naman malinis. yes. At saka yung parang hindi naman nakakatayo na mag-isa yung pantalon natin dahil hindi natin linalaban. Muli mga kasama, si Practical Coach Kristan. Okay. For our episode today, feeling good is not an emotion you get to experience by chance. It requires you to work on yourself because the euphoria of a good feeling comes from within oneself. Imitahan mo sila at saan sila pwedeng tumawag. Kumunik sa'yo, Coach Chris. Okay, sige. Kung meron kayong company team building or training or gusto nyong humingi ng personal advice, pwede nyo po akong kontakin sa www.practicalcoachingbycristan.com. Pwede nyo rin po akong i-email sa info@practicalcoachingbycristan.com at practicalcoachingbykristan@yahoo.com. Pwede nyo rin po akong tawagan sa landline 404-5885 at sa aking cellphone po 0918-945-0735. And lastly, para po dun sa mga social media fanatics natin, pwede nyo po akong i-like sa Facebook. Just search on the search button, Practical Coaching by Kristan. Or pwede nyo rin po akong i-follow sa Twitter at Coach Kristan. And lastly, pwede nyo po akong i-follow sa Instagram, Practical Coaching by Kristan. Para po sa ating mga tagapakinig, ang akin pong Chris is spelled C-R-I-S. Maraming salamat po, and as I would always say, dream big, work passionately, and pray hard. I like it. Thank you very much, Coach Chris. Salamat po. Practical Living with Coach Chris Tan. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Thank you, Coach Chris. Marami na naman kami natutunan ni Partner Joy at buti na lang kahit paano we feel good. Sabay ganun eh. Looking good. And we look good. Nabasag yung salamin, oh. Ngayon, happy birthday advance daw kay Mimay de la Cruz, September 17. Happy birthday! Walang pangalan yung number din ng itinex.
Opo, but just the same, happy birthday, Mimay De La Cruz, September 17. That will be 2 days from now. Good morning! Happy birthday! Ay, happy listening po pala kay Uncle Oscar Vicera dyan ho sa May Bulacan. Ayan, salamat po sa pakikinig. Ayan, kamusta po kayo dyan sa Bulacan? Good morning. And ito yung mga dati pa nating text. Thank you po na marami lang sa lahat ng mga suki natin. Tatigit kay yung mga taga Nueva Ecija, marami pa tayong mga suki dyan eh. Si Shane ng Madela Quirino, andyan din, nakikinig. Apo at saka yung si Nanay Fe. Ayan. Yan sa Cagayan, yan si Tita Yeta at kay Dana Nicole Breeze. Yan na sa amin. Good morning. DZXL. Good morning, Metro Manila. Patalastas muna tayo natin partner. Ayan, huy ngayong Setyembre, tuloy yung dula ang UP sa tradisyong ihatid ang mga world classics na palabas sa Pilipinong manonood ng teatro sa pamagitan ng panibagong handog ng Filipino translation na The Duchess of Malfi. Greatest work ho ito ni John Webster at unang naisa entablado 400 years ago. yan sinasabi ko eh. Yung ang Duquesang Malfi ho, maganda ho ito. Isa ho na isinalino sa wikang Pinoy ni Alan Pandillo ay pinangunahan ng mga bigating theater performers at sa direksyon ni Tony Mabesa. Mapapanood na ho ang stage play nito hong September 11 pa po ito hanggang 29. Pwede pa. Ayan, pwede pa po kayong umabol sa Wilfredo Maria Guerrero Theater Palma Hall, University of the Philippines, Diliman. Para ho sa ticket, tumawag lang ho kayo sa telepono bilang 926-131-981-8500. Local ho nito ay 2449 at sa 43-7840. The Duchess of Malfi, ang Duquesang Malfi. Thank you, Kasama Joy. Padioreras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. Maaga po natin makasama na makakausap ang chairman ng Sapatos Festival na gaganapin sa lungsod po ng Marikina. Ito'y taon-taon kung hindi tayo nagkakamali siyempre. At bukas ang simula, Kasama Joy, tulad ng naibalita mo sa Good News kanina. September 16 hanggang December 30. Ayan, bago sa kanyang si Sir i-attend ng Mass 9:30. Kaya isa lang na muna natin ngayon ha. Wala po iba kundi si Ginoong Ryan Salvador, ang Marikina Sapatos Festival Chairman. Mr. Ryan, magandang umaga po sa inyo at welcome sa DZXL. Good morning, Metro Manila. Opo, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig. Magandang umaga po. Salamat po na marami. First time nyo ba or matagal na po kayong chairman ng Sapatos Festival? Sa panahon po ni Mayor Del de Guzman ng Marikina, sa 3 taon, tayo din po nangasiwa nito sa 3 sunod-sunod na taon. Ay, very good. At so pang ilang Sapatos Festival na po ito, bale, ang gaganapin starting tomorrow, Ryan? Matagal na rin po dahil ang industriya ay may 100 taon na. At sa mga nakalipas pang administrasyon ng Lamuno, meron din po Sapatos Festival. So, halos taon-taon naman po sa iba-ibang uri ng pagdiriwang, meron po tayong festival. So, na-sustain talaga kasi number 1 yun ang industriya ninyo sa Marikina? Tama po. Pag narinig po ng mga kababayan natin ang Marikina, una po kami pumapasok ang industriya ng sapatos. Tama. Oo, kapag sinabi kasing sapatos, ang Marikina, pag Marikina ang sinasabi, talagang ito na ho ang tag name, sapatos. Maraming sapatos sa Marikina at magaganda pa. Tama po kayo. Matibay, mura, di kalidad at pang-export pa, di ba, Ryan? Tama, yan po ang sinasabi natin. Kaya nga po sa mga nakikinig po, kung natatandaan ninyo, noong 2011, ang aming pong programa sa Sapatos Festival, pinangalanan natin The Shoe Must Go On. Parang yung festival na yung Las Vegas na The Show Must Go On. Gusto natin ipakita at pangalang ulit sa buong Pilipinas na ang Marikina pa rin ang shoe capital ng buong bansa. Noong last year, pinagdiwang po natin ang Sapatos Festival. Ang tawag naman po natin sa pagdiriwang ay Walk This Way. Parang tinuturo natin, noong 2011, alam na ng lahat na tayo ang shoe capital. Nung nakaraang taon, hinimok natin ang buong Pilipinas na you walk this way to Marikina, gawang Marikina, gawang kinikilala. At ngayong taon to, napaka-excited po tayong lahat
matapos nating masabi sa buong Pilipinas na tayo pa rin ang shoe capital, nahimok nating tumungo sila sa Marikina, walk this way. Itong taon na to, papatunayan ng bumili ng mga sapatos ng last year na they feel good. Kaya ang team po ngayong taon to ay I feel good. I feel good. Ayan po, tama po kayo. Ayan po ang aming tema ngayong 2013. Bakit to I feel good? Oo nga. Walang naka-feel ng bad, ha? Tama po. Bakit po I feel good? Sa nakalipas na isang taon, hindi siguro tatagal ang industriya ng sapatos sa Marikina kung hindi nila napatunayan na talagang mura na, di kalidad pa, komportable, at sa napakaraming pagkakataon, may kukumpara talaga natin na pang world class ang sapatos sa Marikina. Para lang maintindihan nila, Ryan, pag binabanggit natin na world class ang mga sapatos ng Marikina, ano yung mga qualifying na mga instances, kumbaga, para dito na maklaim talaga natin? Tama po. Sa mga nakikinig, kung kayo po ay pamilyar sa mga sapatos ng Europa, madalas po dyan yung mga customized shoes, talagang gusto mo na elegante na hindi mo mabibili ng maramihan. Dito sa Marikina po, ganoon pa rin po, may mga gumagawa tayo ng mga customized shoes kung ano yung gusto mo talagang aakma at suwak na suwak sa paa mo, pwede po nating pasadyayan. At kung makikita yung craftsmanship talaga, mayroon pa rin pong gumagawa sa Marikina na yung mga sapatero natin sa pamamagitan ng kamay. Hindi pa yung mga debaki ng iba. Okay. So sa kamay talaga. Tama po. May ganun pa rin po tayo sa industria. Meron po tayong machine level na mga malalaking factory. Meron pa rin po tayong mga shoemakers na nasa level ng craftsmanship sa pamamagitan ng mano-manong paggawa. Napanatili din yung kamo kanina, may mga siguro for the past how many decades, Ryan, ay may mga sapateros pa rin dyan talaga na sa kamay gumagawa. Hanggang ngayon, mga mangilan-ngilan na lang ba sila? O mga anak na nila yung nagpapatuloy? Tama po, siguro po ngayon, katulad po ng aking mga ninuno, mga sapatero din, mga tatlong salin lahi na, 3 generations na nagsalin-salin yan. Di po, mamimigit kumulang 6 hanggang 10,000 pa rin ang mga nasa industriya. At hindi pa natin binibilang dyan yung mga allied industry na binibila ng mga produktong to. Sa madaling salita, malaking porsyento pa rin po ng bagda ng Marikeños ang naandyan sa industriyang yan. At ang kagandahan nun nito, 100 years na, pero buhay na buhay pa rin at lalo pang lumalago. Tama po. Tama po. So ano ito? Sinasabi ho ninyo, nag-export pa po kayo ng sapatos, so world class ho talaga. So saan ho ito dinadala? I mean, anong mga lahi, sinong mga lalaki talaga? Yung talagang tinatangkilik itong sapatos ng Marikina? Meron tayong mga babae, lalo yung mga nasa ibang bansa, sa Europa na talaga nagpapagawa pa ng sapatos sa Marikina. Meron nga po kaming magandang experience na nakaraang linggo lang. Meron po kaming 2 foreigner na taga London na dumayo pa sa lungsod ng Marikina, nabasa nila sa magazine last year, yung mga ginawa dito sa lungsod. Hinanap nila pati yung mga ginawa naming shoe cycle saka shoe car. Kung naririnig nyo, nakikita nyo sa television ng mga nakaraan, meron po maliban doon sa ginagawa namin sapatos, gusto namin pakita yung creativity ng mga taga Marikina. Gumawa po kami ng sapatos na sa motor at sapatos sa kotse. Makikita nyo po yan sa mga television sa mga darating na araw. Talagang showcase na showcase, ano ting, ha? Tama po. Opo. Tama po. Tapos yung malaking sapatos, nandiyan pa ba sa isang mall dyan? Meron po. Kami pa rin po ang Pilipinas, kung natatandaan nyo, way back 2002, tayo po ay lumaban sa Guinness Book of World Records. Tayo ay nagkaroon ng pinaka-largest pair of leather shoes. Nandiyan po yan sa may isang mall sa lungsod ng Marikina. Oo. Okay, ito na yung mga tanong ng mga ilang listeners natin na nakikinig ngayong umaga dahil alam naman ng marami, batid nila na basta sapatos talaga or festival pa for that matter kasamang Ryan, dyan na sa Marikina tayo magsasadya. Saan po makikita yung mga, may mga sale din ba kayo kasabay nitong festival at sa mga lugar ito? Tama-tama po, mga nakikinig natin ngayong umaga, isulat na po ninyo sa inyong mga kalendaryo at inyong mga papel. Una po, ang Sapatos Festival kahapon ay nagsimula po yan sa Eastwood City Walk. Nandiyan po sila, yung caravan natin ng more than 50 shoemakers na sa City Walk mula po September 14 hanggang September 20. Isang linggo po kami sa City Walk. Ngayon din naman po, simula ngayong araw, September 15 hanggang December 30, meron po kami sapatos o yung Pacho del Zapateros. In English, it's a courtyard of shoemakers na kung saan 30 to 50% factory price makukuha po ninyo nagsama-sama ang 50 malalaking shoemakers ng Marikina. At ganoon din po, kung nakita niyo po sa newspaper nung Sabado, iikot po ang buong shoe caravan sa buong Metro Manila. Simula po sa September 30, every 2 days iikot po yan sa bawat lungsod sa buong Metro Manila. Meron din po mga malls na ikot yan sa buong Metro Manila. Ilang porsyento, Ryan, yung discount?
Actually po, ang sabi po namin ay factory price. Yung pong 30 to 50%, bakit po namin ibibigay ng ganitong kamura? Hindi po sila nagbabayad ng kahit anumang taxes or ng pwesto sa iniikutan. Kaya yung binamarkup nila para sa pambayad ng renta, etc., tinatanggal na po nila yan para sigurado na yung mga kababayan natin nakikinig ngayong umaga ay makakabili ng mura at dekalidad na sapatos. Tama. Wala kami masabi ni Joy dahil nagtitingin kami, Ryan, at tinitingnan namin kung yung budget namin kakasya sa sapatos. Swak na swak po yan. Tama po ngayon, nalalapit na ngayong Kapaskuhan. Ang mga nakikinig po natin na nagbabasta ng mga bagong sapatos. Ang amin pong pakiusap, kung inyo pong mamarapa, ikinote ko po sana yung mensahe ng aming panauhing pandangal kagabi ni Senator Cayetano, ni Peter Cayetano. Siya po ang panauhing pandangal kagabi ng Marikina sa Eastwood. Inihimok niya ang bawat Pilipino ngayong panahon na para patunayan natin na tangkilikin yung mga produktong Pilipino. At isa po ko dyan ay yung sapatos ng Marikina. Sana man lang po, kung marami kayong sapatos sa inyong bahay, kahit 5, isang pares man lang po dyan ay gawang Marikina, nakatulong na po kayo sa kapwa Pilipinong gumagawa ng sapatos. Ibig kong sabihin talaga, kasamang Ryan, na observation din ninyo na talagang marami sa mga Pilipino ang parang hindi tinatangkilik talaga ang ating mga produktong Pilipino kahit gaano kaganda, dekalidad kapag sinabing gawa ng Pilipino. Parang ayaw ho natin. Nandiyan po talaga yung mentalidad ng mga western mentality natin na pag imported maganda, pero ngayon napapatunayan natin bibili ka nga ng imported sa murang halaga pero isang sandali mo lang gagamitin, paparepair ka, talo ka. Sa madalis salita, bibili ka nga ng medyo konting more expensive ng konti, pero ikumpara mo yan sa dami ng binili mo na nasira at ni-repair, halos lugi ka. Palalo ka pa sa sapatos ng Marikina. Pero kahit pa paano, nagagawa din ho nating makisabay sa ibang mga produkto, ibang mga galing ho sa ibang bansa ng mga ganitong sapatos pagdating dito sa kalidad at pagdating dito sa sales. Tama po. Sinasikat po ng ating mga sapatero na number 1, unang-una po dyan yung design. Kasi kahit ano pa sabihin mo mura, kung pangit naman na design nyo, hindi bibilin. Doon po tayo panalo sa produkto laban sa produktong China. Tayo po kasi mga design natin talaga nandun yung makikita mo yung angking kagalingan ng mga Pilipino magdisenyo ng mga sapatos. Pagdating po lalo na sa quality, lalaban po tayo dyan. Pagdating sa mass production, aminado naman po tayo na medyo talo tayo ng China. Pero katulad ng aming pinapangalandakang kampanya sa nakalipas sa mga panahon, subukan natin ang mga dekalidad sa sapatos ng Marikina. Oo, kasi para sa akin, para sa mga tagapakinig natin, ini-imagine kasi kasamang Ryan, di natin maiwasan ng mga tagapakinig natin ngayon, ano ba kasi ang kakaibang design, yung pagiging unique kapag sinabi mong sapatos ng Marikina, maliban sa talagang dekalidad, para matukoy na, ito gawa talaga ito ng Marikina. Talagang, lalo na sa tema po ngayon na to, sisiguraduhin namin ang bawat Pilipinong bibili ng sapatos sa Marikina. Pag isinuot ilang sapatos na gawa sa Marikina ay they will feel good. Na talagang pag sinuot ilang, feeling pogi at feeling maganda po sila. Yan ang aming garantiya at yan ang aming pangangalandakan ngayong September to December. Hindi ayan na po ang i-assert sa inyo ng industriya. Tama yun, Ryan. Hindi natatanggal kagad ang suelas. Ayan. Ayan po, matibay ang suelas, hindi mapuputpud kagad, hindi aangat ang nguso, mga ganun po ba? Komportable at talaga. hindi ka masusundot Tama ng po. pako. No. Hindi magkakapiltos ang paa mo sa mga Pilipino. Paltos, ayan. Okay, Ryan. So, Metro-wide show caravan, tuloy-tuloy lang ito. And then, sa pangkalatahan ng December 30, pasok pa rito sa Sapatos Festival 2013, no? Tama po. At pagkatapos, pang ilang tanong na lang to, Ryan. Halimbawa, bigyan mo kami ng ideya, yung mabibili mo dyan, nakakabili ba ng mga less than 1,000 na sapatos sa Marikina? Meron po. Mula 500 to 1,000 may mabibili po tayo. Pag yan, dinala na sa mall at nilagyan na ng tatak o brand, magkano na yan? Mga 1,500 to 2,000 na po yan. So, malaki talaga yung patong, ano? Opo, kasi po, number 1, mall po yan, nagbabayad ng upa. Oo, pero karamihan ba talaga na mga may tindahan ng sapatos sa Marikina kumukuha rin? Karamihan po, tama po kayo. Yung kumaga, marami din tayo mga shoemakers na nagbibigay, kumaga nagsasubcon sa mga malalaking mall. Subcon, oo. Okay, so muli, ang pagkakataon na sa iyo, Ryan, bilang chairman, consecutive years, kumbaga, ng Marikina Sapatos Festival para imitahan ng mga listeners ng RMN worldwide and nationwide, please. Muli po, sa mga tagapakinig ng inyong programa, alam po ninyo, Marikina, pag narinig nyo ang Marikina, dalawang bagay po yan, sapatos, at ngayon nga po, sa mga nakalipas sa panahon, ang baha. Hindi po binabaha ang lungsod ng Marikina kundi yung ilog. Yung gusto po namin paliwanag po yun. Pero gusto po namin bigyan ng simbolismo yung pagbaha.
Yung pagbaha pong yan ay pagbaha din ng produkto ng China sa sapatos laban sa sapatos sa Marikina. Pero kung paano po kami bumangon sa Ondoy at Habagat, kung paano bumangon sa baha ang mga taga Marikina, ganoon din po bumabangon ng industriya. Pero hindi po kaya mga taga Marikina bumangon lamang sa baha at bumangon laban sa sapatos ng China. Kinakailangan po namin ng tulong ng lahat ng Pilipino. Paano po ninyo kami matutulungan? Ngayon pong Kapaskuhan, habang kayo ay nagbabasa ng inyong pamimili, sana po isama nyo sa inyong Christmas list ang 1 pair ng sapatos ng Marikina at i-assure po namin sa inyo na pag sinuot nyo ang sapatos ng Marikina, you will feel good. Marami pong salamat. Very much, Ryan Salvador, sir. Good morning po sa inyo, ha? Maraming pong salamat. Mario Rojas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Hindi ko alam kung yung suot kong sapatos ngayon gawa sa Marikina parts. Kasi di ba marami kasi yung mga sapatos talaga, partner, na talagang ang ganda. Talaga, wow, ang mahal. Galing ito ng ibang bansa. Pero pag tinignan mo dun sa loob-loob niya, galing pala ng Marikina. Maraming ganon. Lalo na, pero talaga yung mga design na binabanggit mo, nakita ko ng sapatos nung isang araw, yung matataas. Yan ba yung mga sinusuot mo rin? Yung, mahilig tayo. Anong tawag? Elevator shoes ba yan? Elevator shoes talaga. Ano ba mga pangalan ng sapatos? Mga tawag, hindi ko alam eh. Kayo mga babae. Alam na alam niyo yan eh. Mga high heels talaga, stilettos. Ang kung kasi, para sa akin, kung akin kasing tinitingnan, sa akin kasi na maarte pagdating sa sapatos, sandals, sarili nga kasing hilig din natin, partner, na kinokolekta. Oo nga, parts, mahilig, napapansin ko talagang okay. Ayan yung kinokolekta talaga natin. So, ang maganda kasi sa Marikina shoes talaga, napaka-bold. Bold talaga siya, yung pagkakagawa. Kalidad sa bold, napakasimple pero bold siya. Yung ganun design, so, yung materials, pagkakakilala doon sa kanya. So yung mga mahilig sa boots dyan, pwede rin dyan, ha? Pero hindi ko alam ang size ng sapatos ko. Bold yung pagkatao. It goes doon sa shoes. Sa amin kasi mga babae, bigla ganun. Tuloy mo lang, parts. Bahagi yan ng Metro Guide. Tuloy mo lang. Hindi kasi, para sa akin kasi na mahilig sa sandals, sa shoes talaga, it goes kasi sa pagkatao mo din kung ano yung sinusuot ko na shoes sa sandals. So, kapag nagsuot ka ng mga damit, walang kwenta yan kung hindi mo ibabagay doon sa sapatos mo, sa shoes mo. So, kapag nagsuot ka naman ng kahit papaano, decente dapat, hindi naka-chinelas na naka-sandals lang. Tama. Kapag, kapag sexy naman yung damit mo, sexy din ang sandals mo. Ganun. Alam na alam din ni Jenny. Tapos si Jenny, mahilig din to eh. So, gusto nyo lagi, ba yung medyo tago, yung mga hinto tuloy, yung mga toes ninyo or open? Depende. Depende rin yan. Hindi ba masakit sa sakong yung masyado mataas? Like, hanggang ano ba yan? Hanggang ilang inches ba yan? Jen, Joy, 6 hanggang 5, pinakamataas na yun? 5. So, yung tingnan, ha? Lalo na kung maliit ka, talagang dapat mag-heels ka. Pero nakakadagdag siya ng sex appeal. Sa confidence din. Ng confidence. Sa akin kasi parang napakaliit ko masyado kung flat. Sa bagay. Pero yun nga, masarap makabili ng sapatos na tatagal. Tama. Yung kasi nakakapanghinayang minsan, mahal lang pagkakabili mo, 'di ba? Tapos may nakangangan na. 'Di ba? Lumusong ka lang sa bahaing Pilipinas. Ala, tiwangwang na yung ilalim. Hindi naman kakayanin palagi ng rugby. 'Di ba? Anyway, so pagdating sa sapatos talaga, ako naman on a personal note din, talagang ako I would go to Marikina. Wala namang iba nang pwedeng puntahan na mas mura. Pwede rin sa Cubao Expo. Cubao X. Ayan. Pero just the same, maganda sa Marikina. May dadagdag pa ho ba kayo, Aling Pepang? Wala na. Sige. Yung bota raw, meron din sa nila. Para maiwasan yung leptospirosis. Amphibious shoes dapat ang pwede, no? Lalakad ka sa tubig niyan. Sige. 2013 Sapatos Festival, mga sama. Thank you kay Paul Santos, ang PIO ng Marikina, sa pag-arrange ng public service interview na ito. Opo, salamat. Mario Rojas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Oras na natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 9:14 na ho ng magandang morning.
Get another chance to boost your company's productivity with Isuzu's N-Series trucks. Go Isuzu, let's go negosyo. Promo starts from September 6 to September 30, 2013. Get free LTO registration for 3 years and 5,000 pesos worth of fuel cards for every truck body manufactured by authorized Isuzu Philippines Corporation truck body builders. Go Isuzu, let's go negosyo. For more details, see flyers or visit www.isuzufil.com. Per DTI NCR permit number 6189, series of 2013. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. 558 DZXL. Good morning, Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan, subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa isyu at impormasyong gumagabay. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558 sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Dito lang sa bagong DZXL 558. Kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom B, Mr. Buddy Oreas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Kasama, welcome back po sa uling 44 minutos ng programa. Sunday morning, good morning Metro Manila from the province of Occidental Mindoro muli. Ako si Buddy Oberas. At mula naman dyan sa Cagayan, dyan ho ang Calaw Cave, Joy Garcia. Buddy Oreas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! DZXL Weather Report. Alamin natin ang lagay ng panahon ngayong morning ng Sunday. Live from Pag-asa Forecasting Center. Ayan, si kasamang Azar Aurelio. Kamusta ba ang lagay ng ating panahon? Muulan-ulan kagabi. Ang lakas ng ulan. Malakas. Malamig ang panahon. So hanggang ngayon, makapon ba? Kasamang Azar, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Po, na dito sa Metro Manila ay maulap po tayo at may panggambon o may napagulan kanina dahil po yan sa Habagat kung saan napagtuwa niya ang Southern Luzon at Visayas. Kaya sa araw nito, asahan po natin ang Metro Manila, Calabarzon, kasama na rin ang probinsya ng Mindoro, Romblon, Marinduque, Bataan at Bulacan ay makakaranas ng maulap na may mga moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm. Kaya paalala po sa ating mga babayan, maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Oh, so kasama Azar, ibig sabihin na may thunderstorm na mararanasan? Naasahan po natin mga thunderstorm lalo na po sa hapon at gabi. Ang labing bahagi ng Luzon kasama ang buong Visayas ay makakaranas din ng maulap na may mga light to moderate rains at thunderstorm. Mas magandang panahon sa Mindanao kung saan ay sa mga oras ito ay bahagyang maulap. At asahan din nila mga isolated na pagulan o thunderstorms sa hapon o gabi. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 9:18 ng umaga. Kasama Azar, hanggang kailan itong mga pagulan na mararanasan dito sa Metro Manila? Kasama po natin sa loob ng 3 araw mula ngayon hanggang Tuesday ay mararanasan pa rin natin ang maulap na may mga pagulan at thunderstorm. Okay. Kailan yung pasok ng amihan, Alzar? Yung amihan po ay magsimulang pumasok sa ating bansa ay sa middle of October po. Middle of October pa. Merry Christmas! Pero parang nararamdaman na natin malamig-lamig na. Ano ba yun? Dahil po yan sa pag-uulan nung mula kahapon. Oo. Halos sa buong araw kahapon ay maulap at nung kahapon ng hapon hanggang kagabi ay umulan. Kaya po ngayon ay malamig dahil sa pag-ulan at hindi mapasok ang sikat ng araw ngayon. Alright, so Alzar, salamat po na marami sa oras.
magandang umaga. Thank you very much. Good morning! Po sa mga veterano ng forecaster ng Pag-asa, si Alzar Aurelio. Good morning! Napahinggan, bagay po nating update sa inyo. DZXL Weather Report. Second batch lang naman nagbe-birthday today, September 15. Sila raw yung magpapa-adobo. Jen, pa-adobo ka na ha. Belated happy birthday sa ating executive producer. Si Jen. Nagpakain na. Kahapon ba yun? September 11. Ayan, nagpakain si Jen. Ayan. At kay Bea de la Peña, inaanak, happy birthday din last Wednesday, September 11. Yan yung paring Wing de la Peña. At, opo, birthday ngayon mismo, now na! Kay Melonio Manuel, kay Beverly Barba, kay Lorenza Simpauco. Ayan, happy birthday ha sa lahat. At belated naman kahapon, birthday ni Charlotte Teologo at saka si Jarvin Chico. Si Ate Norma Marco nga pala, gusto ko lang batiin din. Ate Norm, sa birthday mo nung 10, nakalimutan na natin. Thank you and bless you more. Mamaya pa yung programa niya. Mario Reyes at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Pahabol na lang si Jel Reponte, birthday din kahapon. At sa lahat po na may mga birthday, pwede nyo i-text sa amin, itawag para mabati natin every Sunday. Ito ho yung birthday window para sa inyo. Good morning! Happy birthday to you. Happy birthday to you. DZXL. Good morning, Metro Manila. Pinarangalan po ng Carlos Palanca Memorial Awards per Literature, mas kilala bilang Palanca Award sa mananalo na sa patimpalak na pampanitikan sa isang award ceremony. Ayun. Ginala po yung kamakailan sa Peninsula Manila sa siyudad ng Makati. Binabati lang natin ang mga nanalo dyan sa Grand Prize winner, Nobel Category, English Division, si Jose Elvin Bueno para sa kanyang obra na Subversibo Incorporated. At Grand Prize winner din, Nobela Category, Filipino Division naman si Eros Sanchez Atalia para sa kanyang obra na 3 gabi, 3 araw. Ayan, thank you. At regards kay Maris Naguera, dati at estudyante na bahagi ng Equity with Integrity PR firm today. Thank you and bless you more. Morning. Good morning. Mario Reyes at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Sunday morning. Good morning, Metro Manila. Sunday morning radio talk show. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Umaga pa lang, good news na sa Metro Manila. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang mga panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Hindi po itong dahilan na porket may pagbabago ng klima ay sanhi na to na maging depressed tayo, no? In fact, globally, ang tinitingnan sa climate change as yung oportunidad kung anong pwedeng gawin ng bansa. Good morning, Metro Manila! Dahil tuloy-tuloy na ang pagganda ng umaga. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite, in the Philippines. And this is my The rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. Mga pagsanghatid ay pagbabago sa ating buhay kung saan bida ang usapang pampamilya. Good morning, Metro Manila! Sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kada linggo, kasama sina Badio Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Maya-maya po ng kaunti, mga kasama, ay sisikapin natin makahingilan na update sa tulong pong ipinagkakalob ng Philippine Red Cross kasamang Joy doon sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga. Hindi yan. Maging sila ho ay talagang delikado din ang buhay dito sa pagsisilbi sa taong bayan. Hindi pa tapos ho ang krisis doon sa Zamboanga dahil nag-back down yung mga tawag dito, negosasyon para sa ceasefire. Atake sa Zamboanga. Kawawa naman po yung mga displaced families, individuals, yung pong mga kababayan, bata, matanda, or buntis, o kung sino pa mang may karamdaman na alam nyo, pag ganyan na sumisiklab ang isang tensyon na may kasama ng putok,
Ay, sos Mariosep. Hindi mo Anim na araw malaman. na ba ngayon? 7 araw na. Nasa pasok na siguro sa isang linggo kasama. 1 week na. Yun, yung putukan Oo. dyan. Kaya direktamente makikamusta ho tayo sa Secretary General, ever active, halos salang tulugan na rin sila sa Red Cross. Anumang kalamidad dyan meron at tension, pasok din po sila dyan para pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino. Good morning! Sec Gen Gwendolyn Pang ay nasa linya natin ngayong morning ng umaga ng Sunday. Madam Sec Gen Pang, magandang umaga po sa inyo. Morning po. Magandang umaga din po. Po si Buddy at saka po si Joy sa DCXL, ma'am. Kamusta po kayo? Buddy and Joy, opo. Mukhang nasa meeting din kayo, ma'am, o ano bang meron dyan? Galing po ako sa, Opo. may activity po kami ngayon. Opo. Ma'am, direkta na kami dun sa Zamboanga. Ano po yung mga specific na tulong po na ipinagkakalob ng Red Cross? Sa ngayon, kami po ay nagbibigay po ng pagkain, no? Cook food, mga lutong pagkain po, cook meal for 1 day. For 10,000 families, no? Tuloy-tuloy po kami nagbibigay. Medyo hindi pa po tumitigil yung gulo doon sa Zamboanga, kaya tuloy-tuloy rin po yung pag-ship namin ng mga goods papunta po ng Zamboanga. Gaano ho kadami itong ating mga volunteers dito sa Red Cross? Sa ngayon, kasi nag-increase po yung number ng evacuees, no? Simula kahapon, nag-forced evacuation, naging 65,000 people. So, nag-increase po kami ng aming volunteer to more than 200 plus na po ngayon. Yung aming mga volunteers. Nag-start po kami ng 70. Then, yesterday and today, naging 100 plus na po kami. Kumusta ho itong kalagayan naman ho, maliban ho sa pagbibigay syempre ng tulong dito sa mga evacuees ho natin dyan sa Zamboanga. Sa part po ng Red Cross, kumusta ang mga volunteers ho natin itong kaligtasan, lalo na alam ho natin delikado ho yung lugar at wala hong tigil yung putukan ho doon? Well, yung nangyari nung last Thursday ay ay Friday, aksidente lang po talaga yon. So, ngayon, brief namin sila ulit, na-remind po sila ng mga, yung mga safety nila, tsaka yung security. So, ang ginawa po namin, habang may, kung meron pa pong hindi po safe ang lugar, talagang hindi sila pwede ma-deploy doon. So, nakakonsentrate po tayo sa mga hospitals, sa mga evacuation centers, tuloy-tuloy po nagbibigay ng mga psychosocial support, ng mga healthcare, at pagbibigay po ng mga medical care. Doon na muna po sila nakakonsentrate, wala muna kaming operation doon po sa kung saan may makbakbakan. So naka-standby po kami in case we are allowed to get in, papasok na po kami. Pero naka-standby lang po yung mga volunteers natin. So panganib talaga at hindi maiiwasan yung aksidente. So na-remind po sila kung ng mga dapat gawin. At dyan naman ay ready kayo sa training, consistent po ang mga personnel ng Red Cross, ma'am? Yes po. Yung maganda dyan, opo. So, at least dito, yung pagkain nila doon, about 10,000, tama po bang individuals, ay alam naman po nagiging problema? Wala pong problema doon. Sa 10,000 individuals na pinapakain po ng Red Cross every day. Opo. Considering din sa ibang areas natin na apektado ng iba't ibang klase ng kalamidad, andun din ang Red Cross, Madam Sec Chen, ha? Ay, opo. Ngayon po, ongoing po yung operation natin sa itong typhoon, Maring, no? Maring, saka yes. Saka yung Habagat. Meron pa rin po kami meron pa rin Pablo, Typhoon Pablo, nandun pa rin po kami hanggang ngayon, delivering service. Opo. Good luck po sa inyo, ma'am. At anytime, nandito lang DCXL RMN kung may mga nais kayo parating sa ating mga kababayan. Salamat po na marami. Opo. Maraming salamat, Buddy. Maraming salamat, Joy. At nagpapasalamat po ako din sa mga volunteers at staff natin na walang patid po, na tuloy-tuloy ang kanilang pagserbisyo dun po sa Zamboanga City at Basilan. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Ingat po kayo. Salamat sa Secretary General Gwendolyn Pang. Ang isa po sa mga walang kapagod-pagod, katulad ni siyempre ni Madam Chairman, ni Mr. Chairman Senator Dick Gordon sa Red Cross. Kapag kasi nagsaserve ka, nagsisilbi ka sa taong bayan, parang hindi ka napapagod, andun yung fulfillment ba? Happiness na tumulong. Lalo kang ginaganahan, lalo kang lumalakas. Kahit delikado. Ayan, taga DOH yan, taga Red Cross yan, taga DSWD pati yan. Sa media. Sa media rin. Opo,
saludo tayo sa inyo. Good morning! At syempre, tuloy po ang ating pananalangin na sana'y matapos na yung krisis na ito na nasa 1 linggo nang mahigit. 1 week na. Oo. Tapos na yan eh. Kaya nga. So marami na hong mga bida na pumunta rin sa Zamboanga. Bida talaga. Nakita nyo naman sila. Sana lang meron pong kahinatnang maganda, may bunga ang kanilang mga eksena roon. Para kahit paano sa pagtatapos po kung pelikula man ito o totoong buhay, ang lahat po ay payapa. Atake sa Zamboanga. Tiganda lang po natin na awit ito para sa lahat kasabay ng pananalangin guminhawa na umayos na matapos na ang krisis. Good morning! Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, keep on dreaming, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the wealth. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, yeah, the world will live as DZXL. Good morning, Metro Manila. Abangan po ang huling bahagi ng programa. Meron kaming take pangalawa na Practical Coaching with Kristan. Ito po yung talagang inaantabayan din ng marami. May kaugnayan po ito sa pera. Ay, pera. Parang lahat gustong makarelate dito. Talaga nga bang pera lang ang lahat? Pera-pera. Matinding tanong yan. Grabe. It's all about money. Ayun nga eh. Ito bang mga dinideliver sa bahay at sa mga building, dinadat, nilalagay sa bathtub? Ito lang ba ang kabuuan ng lahat sa buhay? Ay, buhay. Yung mga sinako pa noon, dinala at pinagpatong-patong at kung ano-ano pa mang... Ay, nako, pera. Good morning! It's not all about money ang episode ng Practical Coaching mamaya. Abangan. Mario Reyes at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Oras na natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 9:33 na ho ng magandang morning. RMN. Morning! 61 taon nang sumusulong sa katotohanan. Tumutulong sa nangangailangan. Sa edad na 61, RMN pa rin ang may pinakamaraming number 1. Salamat mga kasama. Happy anniversary sa ating samahan. DZXL. 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 Good morning, Metro Manila.
inulitan po namin mga kasama, live po ang programa at pwede niyong panoorin kami sabay sa live audio video streaming po ng DCXL. Yan ay sa www.rmnews.com/tv. Thank you po sa mga suki nating mga onliners dyan. Tulog pa man kayo o hindi o nakikinig lang sa bed somewhere else, salamat po na marami sa pagsama sa amin every Sunday morning. Una sa lahat ay nandito na ang Batch 2. Parang mga artista lang Batch 2 ng Good News. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Inikayat po ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang lahat ng negosyo sa lungsod nilang maglagay ng CCTV, yung closed circuit television camera sa kanilang establishmento para makatulong sa pagsugpo sa krimen. Di matapos ikinasa ang ordinansa sa lungsod na nag-uutos po sa mga bangko, sa mga pawn shop, mga sanglaan at financial institution na maglagay po ng mga CCTVs. Subalit hindi raw sakop na nasabi ordinansa yung iba pang negosyo. Ayon kay Malapitan, nakakasa na rin inuhong paglalagay ng karagdagang surveillance camera sa ilang pangunahing lokasyon bilang bahagi ng pagtatatagpo ng lungsod ng isang Command, Control and Communication Center. C3 ang tawag. Good morning! Yan po ay sa City Hall mismo para sa mas mabisang pagmumonitor at koordinasyon ng mga kaganapan. Anya, bukod sa makatutulong po mga CCTV sa pagbibigay ng real-time na sitwasyon ng traffic, mapapalakas din ito ang kakayahan ng gobyerno rumisponde sa mga emergency. Ngayon din ang mga video at imahe na capture ho ng isang CCTV ay maaaring magamit para sa mas mabisang pagpapatupad ng batas at sa paghahanda sa mga kalamidad. Samantala, dyan naman ho tayo sa lungsod ng Valenzuela dahil ilulunsad nga ho ng Valenzuela City ang proyektong Silya sa kinabukasan. Kung saan? Sorry. Ayan, Silya sa kinabukasan. Ano Silya sa kinabukasan? Maganda naman pala. Okay. Kung saan ho, iipunin ho ito yung mga patapon na plastic at ipapagawang mga upuan ho ng mga estudyante. Ayon po kay SK Federation President Councilor Chris Feliciano, malaki ang may tutulong ng proyektong ito sa paglutas ho ng pagbaha sa kanilang lungsod. Kabilang sa kanilang iipunin ng mga plastic katulad ho ng mga Tetra Packs, foil packs, plastic bottles at iba pang patapon na plastic na karaniwang itinatapon at nagbabara ho sa mga daluyan ng tubig na batid ho na sa 20 kilong plastic na may ipon ay makakapuon na ho rito ng isang silya na magagamit ng mga estudyante ng elementary at secondary sa lungsod. Hinihiling din ho ni Feliciano ang pagkipagtulungan ng mga residente ng lungsod sa nasabing proyekto kung saan tuwing Sabado at Linggo ay magtutungo ang kanilang grupo sa iba't ibang barangay upang kunin ho ang mga tinatapong mga plastic. DCXL. Good morning, Metro Manila. Good morning, Joy. Bobby, maraming salamat sa DCXL at nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan na makagawa tayo ng isang tunay na serbisyo ng isang leader sa kanyang mamamayan para sa bagong Caloocan. DCXL. Good morning, Metro Manila. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Ilan pa mga balita natin, nilagda naman ni Pasay City Mayor Antonino Calixto ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang Memorandum of Agreement mga kasama at kabarangay para maging isa po sa panuntunan sa re-renew ng business permit sa mga negosyo dyan sa lungsod. Ayon kay Mayor Calixto, sinusuportahan niya ang pagpapatupad ng mandatory coverage ng mga employers para sa nilang mga manggagawa, batay na rin po sa pinapatupad sa RA 9679. Ito ay upang karoon ho ng pagkakataon ng isang kawaning makahiram para sa tinatawag na multipurpose loan sa panahon ng pangailangan. Napagkasunduan mga kasama ng dalawang panig na magpasa ng ordinansang mag-oobliga sa lahat po ng mga magninegosyo na nag-a-apply ng business permit na kumuha ng Certificate of Employer Registration sa nasabing ahensya. Ang mga pribado at government employees ay maaaring may pag-ugnayan sa Housing Development and Mutual Fund na nasa loob po ng Pasay City Hall at sa Pag-ibig Fund Registration Desk. May ganun sila. Good morning! Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. DCX
DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang umaga po sa ating mga listeners ng Metro Manila. Huwag po ninyong kakalimutan makinig sa tuwing araw ng linggo at huwag po ninyong kakalimutan na i-tune yung inyong radio sapagkat makakarinig po kayo ng mga magagandang balita sa Metro Manila. At kaya sabi nga po ni Buddy at ayaw na nilang puro bad news naman. Ito naman makarinig kayo ng mga good news sa iba't ibang pamahalaan ko dito sa Luzon ng Pasay. DZXL. Good morning, Metro Manila. Partida yan, ha? Umaga-umaga, gumising si Mayor Calix para sa amin. Good morning, Mayor. Best friend mo na yan sa area mo, kasama Joy, ha? Lagi tayo dyan. Pasada muna tayo isang text bago sa segment na Practical Coaching. Pag-usapan po ang pera. Ang kaperahan, mga kasama. Di naman tayo, ha? Pasok, Katie. Good morning! Magandang umaga kasamang Buddy at kasamang Joy. Pakitulungan nyo naman po kami dito sa Upper Bicutan, Taguig City. Sobrang mahal po ng bigas sa mga tindahan. Yung pinakamababa ko, 40 pesos. Amoy ipis pa. Sana po mailapit nyo kami sa kinukulan at mabigyan po ninyo ng konting oras ang panawagan ko. Parang awa nyo na po. Ariel Dumangas po ng Taguig City. Sige. Wala bang NFA dyan na maayos-ayos? 36, 37, 35. Ilapit ho namin kayo kay Ginoong Rex Esto Perez ng NFA, National Food Authority. At mabigyan ho ng iparating po namin sa inyo itong text message ninyo, ha? Hopefully mabigyan kayo ng solusyon dyan. Dahil the past how many days ang binabanggit nga, nagtaas sa commercial rice. Tapos sabi ng NFA, hindi naman ikat, ayos lang, stable. Tapos meron naman kami mga pantapat dyan. Kaya lang magkami sa totoo yung Joy, observation ko rin, minsan naubusan din tayo ng bigas. Nagpapabili tayo sa may kapitbahay sa tindahan. Talaga amoy-amag Kulay manilaw-nilaw na matagal lang stock Oo. Talaga. Isa pa, ayaw kasi itigil ng gobyerno. Tama ba ito? Si Sir Bobby na Las Piñas. Ni Pangulo Aquino ang gulo sa Mindanao. Ayun, may comment pala siya ron. Para matakpan ang issue ng pork barrel scam. Nakasama sila sa nakinabang sa Pondo ng Bayan. Thank you, Sir Bobby. Regards po sa inyo. Long time no here. Buddy Oras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Mamaya po yung text, mga kasama. Mag-text lang po kayo sa 0921 431-1044 sa Smart. Ayan, para ho sa ating Globe, 0927-863-3791. At sa Sun, 0923-911-8899. Thank you kay Katy Perry. Sa kanyang MTV kasama po ang Taal Lake. Ang ganda-ganda. 2 beses pinakita sa MTV niya. Sa video, music video. Maganda. Ibang klase. Mapapa-rower ka talaga. Rower. Oras at Elga Joy Garcia. Ito na po ang usapin ng money. So about money. Tama. Kayo ba may pera? Ha? Walang sumagot. Pera ang pinag-uusapan. Okay, may pera daw siya. Sabi ni Janet, yung kapitbahay namin dyan sa Forbes. Wow, sa Forbes, Governor Forbes, Espanya. Okay. Meron daw, kaya lang, bakit minsan mali daw ang tingin natin sa pera? May misconceptions. Marami. Di ba minsan experience din natin, parang kasusweldo-sweldo mo lang, ubos na agad. Bakit ganon? Yung iba nga, hindi na nga dumaan sa yung pera Oo. Diretso na dun sa utang. Ayun na nga, oo. Pero yung iba naman, nag-uumapaw, di ba? Ano ba yung mga aspeto o konsepto na may kaugnayan sa pera? O talaga lang nga bang nakasalalay ang lahat sa pera? Pwede ba silang pagsamahin? Paano ba, ha? Ano rin ang kagandahang dulot ng pera? Ayan. At marami pa yung nagpapakamatay, pumapatay dahil sa pera. Ay, madami. Talaga naman nabanggit mo yung Joy. Yung iba talaga, nawawala din ang lahat dahil sa pera. Ha? Yung tipong pati prinsipyo, wala na. Ba't parang negative naman? Wala bang napapasaya kasi siya dahil sa pera? Ayun na nga At saka nasa Biblia rin, di ba?
Money is the Ruth. of all evil daw. Pero depende how you spend the money. Ang sabi ng mga philosopher. Yung mga nandiyan sa kanto, kaibigan natin. Depende. Sige nga mga kasama. At ipong dakuan ngayong morning ng Sunday, ang episode 11 ng Practical Coaching with Chris Tan. Ang titulo nito ay It's Not All About the Money. Practical Living with Coach Chris Tan. Mga kasama muli, good morning Metro Manila, si Coach Chris Tan. Hi Coach. Magandang umaga, buddy. Kamusta? May pera ba tayo ngayon? Nako, yan din ang gustong-gusto kong mangyari. Sana dumami pa ang pasok ng pera sa ating lahat. Ang ating paksa ngayong umaga? It's not all about the money. Wow, good topic ha. Ano ba kasamang Coach Chris ang mga tinatawag na maling paniniwala meron tayo pagdating sa pera? Unang-una yung kanta ni Madonna, no? We live in a material world. Yes, oo, kailangan natin ng pera. Hindi ako plastic body. Ano? Tama, pares tayo. Tayo'y lahat naghahangad na mas dumami ang pera natin. Hindi lang pang sarili natin, more on sa para sa mga mahal natin sa buhay. Ano? Minsan nagpa-quiz ako sa mga estudyante, Coach Chris. Yes, sa FEU, ano? Yes. Sinabi ko sa tanong ko, sarap pag may P. Kako ano ibig sabihin ng P? Kayo na bahala mag-supply. Out of the box quiz lang. Yes, napakaganda naman yung tanong mo. Alam mo ba na ang karamihan sumagot talaga namumula pera. Sarap pag may pera. Yes, yes. All the rest naman sumagot sarap pag may papa, may pagmamahal. Yes. Anyway, so talagang pera is in itself is not evil naman, I guess. It's not evil and we really need it. Okay. I encourage everyone to work hard to get some money, pero wag nating gawin na yun ang mundo natin kasi money is not everything. Tapos, yun ang isang misconception, ha? Good. Tapos, yung susunod nating misconception, buddy, dito nga masama, ano? Wealth gives you happiness. Pag yun ang nasa mindset mo, mukhang hindi po tama. Mali. Kasi yun na, nagpapakain ka na sa kasamaan ng pera. Hindi masama ang pera, pero pag ang yun nga, naging iba ang paningin mo sa pera, na yun na lang ang lahat para sa'yo at yun lang ang magpapaligaya sa'yo, dun sumasama ang konsepto ng pera. Okay. Pangatlong misconception, buddy, ano? Ang kaligayahan mo ay nasusukat kung gaano kadami ang pera mo sa bangko. Mali po yun. Mali yun. Dahil parang ganun din no? Parang it's all about happiness na naman, na dinedepende mo ang kaligayahan mo sa happiness mo. Parang ang tanong minsan, pwede ba sukatin ang happiness sa pamamagitan ng pera? Parang hindi hindi talaga. Hindi talaga. Hindi. Ngayon, yung pang-apat na misconception natin, buddy. Yes, Coach Chris. Parang nababaliwala na natin yung interest natin sa buhay. Let's say, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw. Para bang isinangtabi mo na lang yun dahil ang kagustuhan mo lang kumita ng pera, nakalimutan mo na meron ka rin namang mga skills or hobbies na pwedeng magpaligaya sa'yo aside from pera. Ayun. So, yun ang ating pang-apat na misconception. So, pagka minsan nawawala na rin yung purpose mo talaga sa buhay kung ano ka. Yung core mo as a tao, para bang yung pinakapagkatao mo, nakalimutan mo na dahil masyado kang busy magnegosyo o magtrabaho. It's not all about the money, mga kasama. Paano ba yung yung pamumuhay naman, Coach Chris? Yung tamang pamumuhay, ako siguro ang tip ko dyan, sinasabi nung iba, don't mix business with pleasure. Pero ako, sasabihin ko siya, not in terms of trabaho or negosyo, ha. Mix business with pleasure in terms of life. Okay. Pag ganito ang sinabi ko, in terms of life, magtrabaho ka, pero at the same time, wag mo namang kalimutan kung ano yung nagpapasaya sa'yo bilang tao. At gawin mo pa rin yun. So, that is striking a balance in your life. Maganda, wag lang puro trabaho. Pero makabuluhan. Yes. Tapos, siguro, another way to make a perfect life, na may balance na hindi lang puro pera, syempre, kailangan i-juggle mo ang sarili mo, no? Kumbaga sa juggler, dapat meron kang panahon. Madaming bola ba yung juggle mo? Ngayon, uso, multitasking, no? Nagtatrabaho ka na, ikaw pa ang parang kasambahay sa bahay nyo dahil naglilinis ka, ikaw pa yaya ng mga anak mo, ikaw pa ang caregiver ng parents mo. Diba? Ang dami dating ginagawa sa buhay, na nakakalimutan na natin yung sarili natin. Na iniisip natin, pag may pera tayo, magkakaroon ako ng kasambahay, magkakaroon ako ng yaya, magkakaroon ako ng driver.
Kaya, nandun na lang yung focus, nakalimutan mo na ngayon kung ano yung talagang nagpapaligaya sa'yo o yung tinatawag nating passion sa buhay mo. Hindi fashion, Yes. Passion. Oo. Okay. Yung alab ba ng gusto, nagpapasaya sa'yo? Oo. Yung simpleng pagpapamasahe naman minsan, bakit hindi mo reward ang sarili mo? Yes. Puro kakayod. Tama. Diba? Or yung simple bang makapag-drawing ka, let's say, magaling ka mag-drawing, na para sa'yo, work of art yun. Siyempre, yung fulfillment nun, iba Ay, dahil alam mong magaling ka dun, tapos na-exercise mo yung talent mo na yun, so, meron siyang reward na hindi nabibili ng pera. Kita mo na yan. At kung may pera ka naman at pinagtrabaho na mo yan at makabili ka ng ticket para sa FIBA Asia Championships, yan. i-reward mo naman ang sarili mo, di ba? That's part of the passion para maging sane ka pa rin. Okay. Teka muna, pera pa rin ang pinag-uusapan natin sa episode nito, Coach Chris. What good it brings. So, ang pera, alam na natin, the good it brings is stability and secure future, For sure. Pero, siyempre, mas magandang pag-usapan, ano ba ang magandang nadudulot pag tayo'y naglalaan din ng panahon para sa passion natin, yung mga interest natin. Unang-una, nagbibigay yan ng fulfillment. Kung magaling ka mag-gitara at nakapag-gitara ka nung araw na yun, kahit papano ay meron kang reward na, meron pa pala akong hidden talent. Ayan. Pangalawa, meron kang self-worth na naiisip mo na meron ka rin palang skills, God-given skills na po pwede mong ipamahagi sa iyong mga loved ones, sa iyong mga kaibigan. Baka in the long run, pwede mo nga rin pagkakitaan yan. Katulad ng ating mga very popular na artista, magaling kumanta, magaling umacting, at the same time, kumikita pa rin, di ba? Pangatlo, ang advantage nito, nagbibigay ng confidence yan Dahil alam mong meron kang talento. Meron. At the end of the day, talented ako. Ibig sabihin, may ibubuga pala ako. Ibig sabihin pala, hindi lang ako regular na empleyadong parang nagtatrabaho 8 to 5. Yes. Pangatlo, syempre, kung meron kang fulfillment, meron kang self-worth, meron kang confidence, that will make you happy. Ayan. That's the summary na nito. Tamang-tama dahil mahaba yung tanong nitong nakasalang na question sa atin, listener question. Ang asawa ko po, Coach Chris, isang accountant for 20 years. Pero hindi po siya masaya sa kanyang trabaho. 20 years, Ang hilig niya po ay mag-paint and sketch. Kaso hindi niya pinapractice dahil sabi niya, wala namang pera daw doon. Paano ko po ba siya ma-encourage na mag-paint or sketch kahit na hobby lang para maging libangan niya? At makalimutan niya yung problema daw niya sa opisina. Okay. Siguro, ang unang-una, pwede natin encourage si Mr. or si Mrs. Di natin kasi alam kung si Mr. or si Mrs. na talagang i-pursue ang painting or sketching. Kasi unang-una, hindi siya masaya sa trabaho Yun nga And hindi ko naman siya... Pero nakatagal siya ng 20 years. Oo, ibig sabihin siguro, ang laki ng sweldo, buddy. Well, pinagtiisan din niya siguro. Maliban sa... So, hindi natin i-encourage na porke hindi ka masaya sa trabaho, mag-resign ka na or mag-retire ka. Opo. Diyan ka na lang sa trabaho mo, total, nakatagal ka na naman ng 20 years. Ngayon, para lang mabalanse na kahit papano, kung hindi ka masaya sa trabaho, mabalancing kahit papano sa personal level, meron kang satisfaction. All the more, kailangan mong lalong mag-sketch at mag-paint. Kasi kung yan talaga ang hilig mo, at kinalimutan mo lang dahil nga walang pera dyan, hindi mo naman kailangan gawing profession mo Pwede naman gawing hobby. And I think, mababalanse na minsan nabubugnot siya sa trabaho, konting sketch dyan, kahit sketch lang sa scratch paper, at least masasatisfy mo yung iyong interest or hobby. So, regular mo siya ng mga gamit pang paint at sketch, Mrs. or Mr. Oo, tama. Nagtanong sa atin. Oo. And again, mga kasama si Coach Kristan. Okay, so for my closing remark, a man who doesn't pursue his passion is living a half-life. Imitahan mo sila at saan sila pwedeng tumawag. Kumunik sa'yo, Coach Chris. Okay, sige. Kung meron kayong company team building or training or gusto nyong humingi ng personal advice, pwede nyo po akong kontakin sa www.practicalcoachingbycristan.com. Pwede nyo rin po akong i-email sa info@practicalcoachingbycristan.com at practicalcoachingbycristan@yahoo.com. Pwede nyo rin po akong tawagan sa landline 404-5885 at sa aking cellphone po 0918-945-0735. And lastly, para po dun sa mga social media fanatics natin, pwede nyo po akong i-like sa Facebook. Just search on the search button, Practical Coaching by Kristan. Or pwede nyo rin po akong i-follow sa Twitter at Coach Kristan. And lastly, pwede nyo po ako
ako i-follow sa Instagram, Practical Coaching by Crystal. Para po sa ating mga tagapakinig, ang akin pong Chris is spelled C-R-I-S. Maraming salamat po, and as I would always say, dream big, work passionately, and pray hard. I like it. Thank you very much, Coach Chris. Salamat po. Practical Living with Coach Chris Tan. Thank you, Coach Chris Tan. Good morning sa yung mga staff dyan at sa lahat ng nandyan sa Practical Coaching. Ang Ibalong the Musical po ng Tanghalang Pilipino ay tuloy-tuloy pa rin hanggang katapusan ng September, mga kasama. Thank you sa Tanghalang Pilipino, kay Artistic Director Tata Joseph. At syempre, kay kasamang Lorelei Celestino. Ang repertory naman ay meron silang palabas pa rin yung Alice in Wonderland hanggang December 15 na lang. Ayan, ikaw familiar ka dito, Pards? Alice in Wonderland. Ibang Alice yung kilala ko. Thank you, Ma'am Juno Henares. Good morning! Mario Rojas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Boss Ruel, ilang minuto yung ating dasal? 5 minutes, sakto. May commercial pa tayo isa. Sige, commercial muna tayo mga kasama, ha? Good morning! This is the way of the healthy pig. He puts his right hoof in, he puts his right hoof out. He runs freely on the greens and he rolls in the mud. He's the healthy, hairy piggy, pampered all throughout the day, and that's why he's in good shape. This is the way of the healthy pig at the farms of La Filipina, home of La Filipina luncheon meat, infused with milk and has no trans fat. La Filipina, all good. 558 DZXL. Mga kasama, dapat kanina sa umpisa ay napakinggan nyo na sila, ang ating mga kaibigan dyan sa SUA Family Communities Incorporated. Pero minarapat ho namin na magkaroon naman ng anong tawag doon, kasamang Joy? Variety ba yan tawag doon? Nauuna ay nahuhuli. Alam mo yung mga kagigising kasi. Oo, tama, ay nahuhuli. Ay nauuna, ayan. And dito ho ang panalangin ni Brother Bobby Rebolida, kaibigan po nating pastor dyan, at nagbibigay sa atin tuwina ng magandang panimula at sapagkat ito pagtatapos sa programa. Muli mga kasama, please welcome si Brother Bobby Rebolida. Brother Bobby. Magandang umaga po, buddy. Magandang umaga po sa lahat sa inyo nakikinig. You know, buddy, ang pangalan mo, Salvador. Do you know that means Savior? Wow. Dapat maalala mo palagi si Jesus. Amen. Hallelujah. Ikaw ang unang-una dapat maalala dahil sa pangalan mo, pag sinabi, buddy, sabi mo, Savior. Amen. Hallelujah. Anyway, let's pray. Father, thank you. Good morning to all of you, Metro Manila, and to all the listeners. Father, we thank you for your grace and mercy again. We come with thanksgiving in our hearts. May every listener today give thanks to the Lord. As we pray, just give Him thanks for your health. Kayo'y malusog, kayo'y nakikinig, kayo'y buhay. Pasalamat po tayo. What a friend we have in Jesus. Ama, salamat po. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin na kahit wala pang ginagawa si Adan at si Eva, pinangako niya ang tagapagligtas sa amin. Grasya po ang umapaw sa inyo upang bigyan kami ng tagapagligtas, si Jesus, our Savior. Ama, salamat na kami ngayon, dahil si Jesus ay dumating na, kami ngayon ay binalik niyo sa inyong sarili. Naway bawat isang nakikinig, marinig po ang salita ng Diyos, ang boses ng ating Panginoon, upang ang bawat isa ay bigay nila ang sarili nila kay Jesus at sa kanyang salita. Naway bawat isa bigay nila ang sarili nila upang si Jesus ay tanghal aming Diyos, aming Panginoon, aming Hari, at susundin namin ang inyong salita. Naway ang bawat isa ay bigay nila ngayon. Ang bawat isa bigay nila ngayon ang kanilang sarili kay Jesus. Ama, akitin niyo ang bawat isa mula
pong tagapagligtas kundi si Jesus. At ngayon hinihingi namin, basbasan niyo muli ang istasyon ito ng inyong Espiritu. Umaasa kami sa inyo, Panginoon. Punuin niyo ng inyong Espiritu upang umagos po sa lahat ng mga tao. Hindi lang po sa mga nakikinig, kundi pati sa mga taong nandito po sa istasyon ito, pati mga nananalita, mga announcers. Ama, we ask, O Lord, fill them all with the Spirit of God and let it flow from this station to all corners of the Philippines, because we have claimed these islands for Jesus Christ. And Father, today, we ask for your grace. Take hold of all of us. Draw us near, Lord. Father, we break the powers of the enemy because Jesus has broken and bound the enemy. Father, we thank you. We release the Filipino people even now to come and give themselves to Jesus. And Father, today, take hold of each one. Let each one who hear receive the anointing, that they might go and give the hope to others and cause them to come to Jesus Christ, that they might glorify you and exalt your holy name, O Father. Father, blessed are you forever and ever, that you never change, that you are working even now in this station and forevermore. Father, let your glory be seen. This is the prayer of Jesus, Lord. Let the glory be seen even now. Let the prayer of Jesus be fulfilled in the life of those who are listening in this station. Let your glory be filled. Let the healing, let the wholeness, let the prosperity abound. Father, we bless you and thank you. Take hold of this, all these listeners, even the whole Philippines, Lord, that they might begin to change, that all the world will see that there is no other God like you. Father, blessed are you forever and ever. Use us, use this station, use the Philippines, use the listeners, Lord, to bring about your desire, that the glory be seen, that all might come, many might come to you and be restored to you, to the glory of your holy name. Blessed you forever and ever, that you never change, and you are watching over every word to be fulfilled. May every promise you have given us be fulfilled in the life of the listeners today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So take it to the Lord in prayer. Kasama si Brother Bobby Rebulida. Thank you, Brother Bobby. At sa buong September ay kasama po namin. At sa pamamagitan niya ng panalangin para sa lahat, at siyempre sa programa natin ay nagpapasalamat na kami, nagpapaalam muli pansamantala. Partner Joy, thank you. Happy Sunday, everyone! At kayo po ay magtungo sa church. Every Sunday lang naman ho yan. Yung kasama, magpapaalam na ho tita na Kabukagayan, Joy Garcia. Thank you, Joy. At po sa Luluwigan Occidental, Mindoro, home of the Tamaraw, sa si Buddy Operas. Salamat po na marami. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila! Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning, Metro Manila! Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558.